Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin po. Daily love, breathing, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So, titignan natin guys, kanina ba itong love reading? Okay. Kanina po ba itong love reading? So, by the way, guys, ingat tayong lahat, no? Hanggang ngayon kasi may mga pag-ulan at paghangin-hangin pa rin. Okay. So, tingnan natin. Kanina ba itong love reading? Spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, mukhang may pagtatalo na nangyayari sa inyo. May pag-aaway ako nakita rito guys eh. Ayan o. May mga hindi nagkaintindihan. May mga conflict. 5 of Wands guys is nagre-represent ng parang misunderstanding. Okay, parang hindi na pag-usapan. Masyado guys naging tension sa inyo. Ayan, may mga galing kasi sa labas guys, no? Masyado guys naging tensionado kayo ng person mo. Or sa madaling sabi guys, nadala kayo ng tension, nadala kayo ng emosyon. Masyado to guys naging komplikado hanggang sa parang pinili na lang i-release. Mas pinili na lang na parang wag nang pag-usapan. Okay, ganon. Ganun na lang guys umiikot yung relationship niya ng partner mo. Maayos naman minsan pero hindi siya guys ganun ka-stable. Minsan kasi may mga pag-aaway pa rin. Minsan parang nagkakasundo naman kayo, parang mahal nyo naman ang isa't isa, pero madalas masyadong conflict. I think dumadaan kayo ngayon sa challenge netong person mo. Okay, kumbaga, pag hindi na guys naayos yung problema, hindi na lang guys inaayos, parang hinahayaan na. Pag nagbubunga nga yung isa, hindi na lang pinapakinggan ng isa. Ganon siya guys. Okay, or walang humihingi ng tawad. Tingnan natin ha. Kanina po ba itong love reading? Meron tayong 10 of Pentacles. Okay. So guys, ito ha, si 10 of Pentacles, guys, parang feeling niya hindi applicable yung mga desisyon niya. Parang ganon, parang nagsasuggest siya or tinatry niya guys maging emperor doon sa relasyon. Kumbaga siya yung nagko-control, siya yung parang gusto niya meron siyang power. Ngayon kasi guys, may mga bagay na parang ang dating sa inyo, hindi na applicable yung mga niya eh. Yung mga sinasuggest niya kasi masyado nang ang conflict ang mga bagay-bagay. So yan, may mga pagtatalo about sa family, pwedeng sa financial, hindi nagkakasundo. May nakikita ko guys, pwede nagiging problema din is yung trabaho. Baka may mga nagpaplano sa inyo na mag-abroad, ayan no. O, diba? Pwede pinag-usapan to na parang kailangan mag-abroad or may pinag-uusapan na baka kailangan mo na magtrabaho. Baka may mga confrontation kayo guys na baka naman tulungan mo ko. Parang ganon. Parang baka naman magtrabaho ka na or ano bang gagawin mo? Wala ka bang i-upgrade sa sarili mo? Parang tinatanong mo siguro yung person mo ng ganyan. Kaya parang ang dating sa kanya, wala na siyang ginawang tama. Kaya ayun na nga, medyo mataas ang pride. Parang ang dating sa kanya rito, kahit wala siya guys nagiging silbi sa paningin mo, sa pamilya nyo, tinatry niya kasi maging emperor eh. Okay, natatapakan mo yung pride niya. Guys, ito ha, kahit walang silbi ang isang tao, as long as may nagagawa naman siguro kahit maliit na bagay, di ba, nakakatulong pa rin naman. Minsan i-appreciate natin. Baka may baka hindi lang natin na-appreciate yung mga person nyo, hindi nyo lang na-appreciate yung mga person nyo, di ba? Kaya may mga pagtatalo, ayan no.
parang dating sa kanya, masyado na siya guys na itsapuera dito. Okay? And, ang dating sa kanya, parang ikaw na lang lagi yung magaling. Sa paningin ng pamilya mo, parang laging malitong asawa mo. Parang, ang gusto, maghiwalay na lang kayo. Total, wala naman daw silbi sa'yo. So, yun siguro nasabi sa inyo ng pamilya mo or ng mga friends mo. Pwede kasi talaga na, ayun nga, emperor lang yung person mo, pero hindi niya naman guys kayang panindigan yung pagiging emperor niya dyan. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay, meron tayong 9 of Cups. Meron kang desisyon, malaking desisyon to na gagawin mo sa buhay mo. Okay, parang ikaw na yung gagalaw kasi napagod ka na sa diskarte ng person mo eh. Napagod ka ng umasa sa mga pinangako niya kasi mas maganda talagang wag na lang mangako guys. Malaking disappointment pa yan, malaking pagsubok pa yan sa pagsasama. Oo, kaya nga madalas nababansagan yung mga lalaki sinungaling. Okay, hindi ko naman guys nilalahat. Kasi minsan sa relasyon, ito guys marami makaka-relate dito, no? Lalo na sa mga mag-asawa. Kasi minsan, kumpiyansa yung mga partner nyo eh. Yung may ilan, pero karamihan, mostly, no, ganito yung mindset ng mga lalaki, no? Na parang, ipapangako nila, kasi kumpiyansa sila eh. Alam nila eh. Kasi hindi naman siguro nila guys na experience yung magkaroon pa ng pamilya. Parang first time, di ba? So lahat naman eh. Emperor, normal na sa kanila guys yung pagiging emperor sa relasyon. Pero dito kasi guys, pwedeng yan, kung ikaw babaeng nanonood, naisip mo sa kanya sinungaling siya, wala na siyang ginawang tama. Kasi yung galit mo guys may pinanguhugutan. Okay? Yung pinanguhugutan yan guys, hindi niya tinupad yung pangako niya sa inyo. Okay, yung pinanguhugutan mo niyan guys, marami ka sinacrifice, mas pinaniwalaan mo siya kaysa mga taong totoong nakakakita ng sitwasyon. Hindi mo nakikita eh. Kasi parang nabulag ka eh. Okay, binulag ka nitong taong to sa kasinungalingan. So ikaw, habang tumatagal, yung relasyon nyo guys, nare-realize mo na parang, wait lang, parang niloloko na lang ako nitong taong to. Okay? So, kung nagsasama pa kayo ngayon guys ng person mo, isa to sa mga nakikita kong mga nagiging problema nyo. And ikaw, ang laki ng disappointment mo. Kaya parang nagde-decide ka dito na parang makapag-abroad na lang kaya. Parang ganon. May nakikita kasi ako guys na parang gusto mag-travel abroad eh. Or magtrabaho sa malayo. Or mag-change ng career. Okay? So, yung iba naman sa inyo guys, masyado mong ginagawang mundo yung person mo. Like, masyado mong binabantayan. Diba? Huwag tayo guys masyadong paranoid, no? Guys, isipin nyo kung may mga anak na kayo, yung buhay nyo para na yan sa mga bata. Okay? Ngayon, hindi na to para sa inyo ng person mo. Ngayon, kung magpapakamahina kayo dito, malalaman mo naman pag mahina ang isang tao. Pag masyadong nababaliw sa pag-ibig. Pero meron naman kasi guys nababaliw sa pag-ibig na hindi nila nakakalimutan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Okay? Nandun sa point na mas inaalala nyo pa rin yung kapakanan ng mga anak nyo. Kayo yung mas nagsasacrifice. May mga ganon. Pero, eto, lalo na guys, kung ginagawa yung mundo yung partner nyo, ikaw mismo yung humihila sa pangarap niya. Okay? Pwede yun yung isa sa mga disappointment niya dito. Na baka ang sinasabi niya dyan is, paano ko naman tutuparin yung pangarap ko? Eh, pag nalayo ng konti sa inyo, pinag-iisipan mo ng, baka may babae, baka may lalaki to, lolokohin lang ako nito. Alam mo yun, nandun yung pagiging paranoid. Though, hindi na siya guys nakakatulong. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong justice. Okay, so ito kasi guys, justice. Parang may mga nagsisisi rito. Oo, yung mga pagsisisi is parang bakit ito pa yung pinili ko? Ano ba klaseng buhay to? Pinili nyo na yung buhay na yan guys. Ngayon ang gagawin mo na lang guys. Totoo naman yung sinabi ng iba eh, na tayo pinanganak lang tayo para maging survivor. Para maging warrior. Okay, yun talaga ang realidad guys. Ngayon, since nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, ipaglaban mo na lang,
Wala ka na ibang option eh. Unless umalis ka sa connection nyo ng person mo. Kung sa tingin mo siya yung malas, di ba? Pero ito guys, kung kaya mo na ilaban, kasi gano'n naman talaga ang pagsasama. Kailangan nagkakaintindihan. Alam niyo guys kung paano ko nasabing magulo talaga tong relasyon na to. Dito pa lang sa umpisa ng card eh. Ito kasi yung pinaka-overall energy niyan. Yung Five of Wands. Okay, dito pa lang masyado ng komplikado daw to. Hindi nagpapatalo. Laging nagmamagaling, laging marunong. Ganun yung nakikita ko dyan. Okay, tas ito yung justice, no? Parang gusto ng hustisya ng partner mo. Or gusto mo ng justice dun sa relasyon nyo. Parehas kayo humihingi ng hustisya. So, sino magbabayad ng kasalanan? 'Di ba? Pag-usapan nyo to guys, I think baka makatulong. Okay? Tingnan natin. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Axe. Ace of Swords to guys, no? Yung Ace of Axe. So ito kasi guys is parang hindi makapagdesisyon. Gusto ng clarity, gusto ng closure. Okay, ngayon binabagabag kayo ng konsensya nyo or kung di kayo nag-uusap ngayon, pwedeng parehas kayo ngayon na binabagabag. Parehas kayo ngayon na nagsasuffer. Okay? Parehas kayo ng partner mo na parang iniisip yung isa't isa. Okay? Kaya parang gusto ng gusto ng closure. Okay? Lalo sa side ng person mo, parang gusto niya ng closure. Meron siyang gustong linawin. Hindi ko siya nakikita na parang gusto niya guys makipag-ayos. Meron lang siyang gustong linawin sa inyo. And I think meron ka kinakatakot, no? Takot ka sigurong masampal ng katotohanan. Okay, ano ba yon? Parang takot ka na marinig sa kanya na eto yung mali mo. Baka hindi ka marunong makinig sa pagkakamali mo. So, dapat guys, marunong ka pa rin. Malalaman mo naman yan eh. Ano ka ba sa nanay mo, sa tatay mo pag pinagagalitan ka? Kung medyo defensive ka ba or nakikinig ka? Kasi kung ano yung personality mo sa magulang mo, may apply mo yan sa partner mo. Okay? Kung ikaw ay nakikipag-debate or mas nananahimik. Pero iba kasi guys, pwede kasi na kung bakit kayo humantong na sa ganon is pwedeng matagal kayong nagtiis. Pero dito kasi sa sitwasyon dito, hindi ko naman masasabing nagtiis kayo ng matagal eh. Kasi talagang parehas na kayo komplikado rito. Okay? Kailangan dito pag-uusap. Tingnan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong Seven of Swords, Seven of Axe. Okay, ito kasi guys is parang masyadong komplikado para sa kanya. Okay, masyado nang parang dating sa kanya, masyado nang komplikado yung mga bagay-bagay. And ang nangyayari guys, parang iniisahan kanya dito. Parang ginagaslight, pinagnanakawan, mga ganon. Unti-unti kang dinidispat siya, tama ba? Unti-unti kang iniiwan. Ganun yung nakikita kong energy ng person mo. Kasi Seven of Wands, masyadong matalino yan, guys. Ibig sabihin, nandun na siya sa sitwasyon na sinasagip niya na yung sarili niya. Okay, nandun na siya sa sitwasyon na parang iniisip na niya yung kapakanan niya rito. And hindi ka na niya iniisip. Kasi ang dating sa kanya, masama ka naman eh. Masama ka naman sa kanya eh. Hindi niya malang nakita yung sacrifice mo. Kung ano man yung sacrifice mo, guys, mas nababalutan siya, guys, ng sama ng loob. Kahit sabihin natin, guys, na marami kang magandang ginawa para sa kanya, sacrifice para sa kanya, marami kang binili, marami kang pagmamahal na ibinigay sa kanya, guys. Mas nakikita ko kasi rito na mas inisip nitong partner mo yung sama ng loob niya sa inyo. Nangingibabaw yon. Okay, ano? So, ikaw, nag-aantay ka dito ng sorry, nag-aantay ka ng panunuyo,
Hindi ko kasi siya nakikitang ganun eh. Parang maninibago ka. Yan yung nakikita ko dyan, guys. Parang maninibago ka na, bakit parang hindi na siya naghahabol ngayon. So, guys, ito ha, pag ganyan na naramdaman ng partner mo, promise, guys, konting-konti na lang yan, ile-let go ka na talaga. Kaya kayo, guys, pag-isipan nyo mabuti. Okay, pag-isipan nyo mabuti kung mag-i-stay pa ba kayo sa partner nyo or hindi na. Kasi kung hindi na, guys, ay, ayan, sabihin mo na lahat ng mga masasakit sa kanya. Okay? Pero kung kayo ay hindi na mag-i-stay, or kung kayo ay mag-i-stay pa, siguro kailangan ipakita mo sa kanya lahat ng kabutihan para makonsensya, para mag-guilty at bumalik pa rin sa inyo. Ngayon kung hindi na, guys, ayan, saktan mo na. Kasi kung ang intention mo lang dito, guys, is habulin ka niya, hindi eh. Hindi ko, guys, nakikitang meron siyang marirealize. Masyadong bulag itong partner mo. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, ayan no. Okay, si The Empress to, guys. Si Marguerite. Empress. Ayan, naunawaan naman natin, lahat ng tao talaga, guys, medyo, nagiging practical pagdating sa pera. So, guys, yung nakikita ko dito, nagiging practical ka pagdating sa pera. Okay? Ang tingin sa'yo ng person mo nga ngayon, kinikilig ka lang sa pera. Kinikilig ka lang sa kanya pag may pera siya. Parang pag ang galing-galing niya pagka may pera siya, yun ang dating niya sa kanya. Parang kailangan may pera ako kasi yung partner ko. Mahal lang ako pag may pera ako. Yun ang iniisip niya, guys. Okay, hindi ko naman nakikita, guys, na may pagkakamali ka. Kasi lagi mong hinahanap ko ano yung pagkukulang. Hindi mo ba nakikita kung ano yung nagagawa niya? Okay? Ibig sabihin lang yan, guys, hindi ka kontento. Kailangan mang kontento ka kung ano yung nagagawa ng partner mo. Kumbaga, yun yung tinatawag na sacrifice talaga at pagtitiis. Kung hindi ka naman niloloko. Ito kasi, guys, wala man akong nakakita panloloko dito. Sa ngayon sa buong spread ng card. Wala pa akong nakita panloloko dito. Sakitan lang to ng salita kasi dahil sa mga responsibility, dahil sa kulang sa financial, minsan hindi nakakakain, nandun yung parang sama ng loob. Minsan kasi, guys, pag walang laman ng tiyan ng isang tao, like hindi nakakakain 3 times a day, guys, promise, wala kang maririnig na tama sa taong yun. Oo. Masakit talaga sila, guys, magsalita. Kasi hindi nila naiisip na yung mga sabihin nila. Kasi isipin nila na nasasaktan sila, nahirapan sila, parang may masakit sa kanila eh. Nagugutom sila. So, expect mo pa sa spoken pa yung taong yan. Diba? So, ngayon, sa nakikita ko sa inyo, guys, baka kaya mo lang ninasabi yun. Kasi nga, minsan kumakalam na yung sikmura mo. Gusto mo ng pagbabago. So, kanino ka ba kakapit? Siyempre kay person. Siya yung nangako eh. Nagaganda yung buhay mo eh. 'Di ba? Nangako siya sa inyo na magiging maayos ang lahat. So, ikaw naman, nadala. Nadala. So, umasa. Okay? So, yun yung nakikita ko sa inyo, guys. Tingnan natin. Additional message. Kanino po itong love reading? So, yun, guys. Comment lang din po kayo sa ating comment section. Ayan, para maisama ko kayo sa ating full moon manifestation. So, kinat ko kasi itong mga nakaraan kasi nga hindi magpapa-opera ako. So, hindi mo na ako hindi ako nag-a-announce, diba? So, ngayon, guys, ina-announce ko na ulit. Comment lang kayo para maisama ko kayo sa akin full moon manifestation. So, kahit hindi naman, guys, full moon, ima-manifest ko pa rin yan, no? Ayan. So, thankful pa nga rin ako kahit papaano sa ibang parte ng Pilipinas, hindi talaga ganun katindi yung naging bagyo. Pero, sabi ko sa inyo, guys, powerful yung prayer. Kahit paano, nakatulong sa ibang lugar. And sa iba, guys, kung may kung kaya natin tulungan, tulungan natin. Okay? Huwag tayo, guys, mag-aalangan. Ayan. Ang Pilipinas kasi, guys, hindi lang kalamidad ang problema natin ngayon. Nilalayasan na rin tayo ng mga investor. Mababa yung FDI natin ngayon. So, ayan, hindi ako, guys, namumulitika. Sinabi ko lang na
maraming issue ngayon sa Pilipinas. Okay? Naisingit ko pa yung commercial lang, guys. So, by the way, balik tayo sa topic. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Cups. Di ba? Pag ito, guys, yung lumabas, yung Ace of Cups, nandun yung nag-uumapaw na pagmamahal. Nadadala lang kayo ng emosyon at ng gutom at ng problema. Problema sa mga bayarin, sa mga utang, nadadala lang kayo ng emosyon. Pero yung Ace of Cups, nandun yung malalim na pagmamahal, pag-aalala. Nandun pa rin yung parang, pag hindi nyo nakikita, nag-aalala kayo. Ganon din naman siya sa inyo. So, ito kasi guys, is new beginning. New beginning and blessing. Kumbaga, challenge lang to para sa inyo na parang kailangan yung pagdaanan. Kayong dalawa ng person mo. Na once na ma-overcome nyo daw to, maganda yung magiging outcome nito. Maganda yung magiging blessing na paparating sa inyo. So, guys, ang kailangan nyo lang dito talaga, ni person mo, pag-uusap. Kasi maganda rin yung nakikita ko dito. Kasi nandun yung malalim na intention nyo sa isa't isa. Nagtatalo lang kayo, baka naging, ni-normalize nyo na ba itong pagtatalo na to? Or normal na lang sa inyo to, guys. Kumbaga yung pag-aaway, pagsasabunutan. Lambingan nyo na lang. Okay? So, baka ganon. Normal na sa inyo to. Sa iba, hindi ko naman guys nilalahat. Trigger warning sa mga sensitive guys ha. Baka may mga magalit sa comment section. So by the way, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. The wedding. Wedding guys yung four of wands. Wedding. Celebration. Joy. Transition. Ibig sabihin, may pagbabagong paparating. Siguro iba sa inyo matagal kayo naghiwalay. Naghiwalay na talaga kayo ng mahabang panahon. Then baka nagbalikan lang ulit. Then ngayon parang wino-workout. May tawag dun guys eh. Sabi nila mas maayos, parang mas maganda or mas nagiging maayos ang relationship sa pangalawang pagkakataon. Pero yung mga issue kasi nandun na. Mayroon ng pagtakpan pa yon. Pero guys, kung gusto nyo mag-workout to, tumingin na lang kayo sa ngayon at bukas. Huwag nyo nang ibalik kung ano yung kasalanan ng person mo kasi no one's perfect. Lahat ng tao nagkakamali. No? Kung ano man yung laking pagkakamali ng taong yan, guys, itama na lang siya sa kasalukuyan. Normal na yon. Ganun talaga ang buhay, no? Okay, so tingnan natin. Meron tayong 7 of Pentacles. Ayan. May mga nagpaplano magpakasal dito. May mga nagpaplano magpakasal. 7 of Pentacles, guys. Ano to parang pag-iipon. Pagpaplano, paghahanda. Okay? And nakikita ko guys na parang nagsisimula na rin kayo mag-business. Baka meron kayong uumpisahan or pinaplano ng partner mo na business. Yan yung nakikita ko dyan. So, titignan pa natin guys ha. Ano yung message ni persons? Wala pa pala, sorry. Overall pa lang pala to, sorry. Ayan. Doon tayo sa message ni person sa inyo. Ano yung gusto niyong sabihin? Ano yung gustong sabihin ni person mo sa'yo? Ano yung gustong sabihin ni person mo sa'yo? Ano yung gusto niyong sabihin? Hinahanap-hanap ka. Adik sa'yo. Adik sa akin. Yon. Hinahanap-hanap ka pa rin guys. Kasi to wish card to si 9 of Cups, no? Nakikita ko na parang kontento siya sa iyo kahit ikaw hindi ka nakakontento sa kanya. Siya yung tipo ng tao na, yes, yung mga sinasabi mo sa kanya na parang, kung may sinasabi ka sa kanya na parang, wala ka bang pagbabagong gagawin sa buhay mo? Hanggang ganito na lang ba yung buhay natin habang nanginginig-nginig yung boses mo, tapos umiiyak ka? Kasi gusto mo na ng pagbabago. Siguro naaawa ka na rin sa mga sakripisyong ginagawa niya. Yung mga sinasabi mo masakit sa kanya, hindi lang to para sa inyo. Sinasabi mo yan kasi gusto mo na mabago na rin yung buhay niyo. Kasi sobra na rin siguro yung awa mo sa person mo. Hindi mo alam kung paano siya tutulungan. Okay? So, ito guys yung 9 of Cups, nakikita ko dyan guys na yes, naawa ka sa partner mo. Pero si person mo, kontento siya sa hanap buhay na meron siya. Kasi parang dating sa kanya, ito lang yung kaya ko Kung sa tingin mo malakas ang loob ng person mo, marunong lang siya makisama, pero mahina yung loob nito. Marami siyang kaibigan, pero mahina yung loob niya.
Hindi niya siguro ma-explain or pwedeng ayaw niyang ipakita sa inyo na mahina siya. Pero gusto niyang sabihin sa inyo. Kasi, ayan pa yung King of Axe, oh. King of Swords. Kumbaga, tinanggap niya na kung ano yung sitwasyon na meron siya ngayon. Okay? Magkaroon lang siya, guys, ng sapat na income as long as nakakapag-provide, nakakapagbigay siya sa inyo, napapakain niya yung pamilya niya. Parang ang dating sa kanya, guys, kontento na siya doon. Ito kasi kontento na rin to eh. Okay? Hindi na siya, guys, naghangad ng malaki kasi kontento na talaga siya. Kontento na rin siya sa inyo. Medyo nakakayak na may energy ng person mo. Though, nakasanayan na kasi natin, guys, na parang ang buhay, no? Nakasanayan na kasi natin, mga Pilipino na mag-aaral tayo, pagkatapos mag-aral, magtatrabaho, then pag nagtrabaho, kailangan magpundar. Ganun yung cycle ng buhay ng mga Pinoy, no? Nagsa-celebrate pa rin naman. Hindi naman tayo katulad ng ibang lahi na parang puro trabaho yung ginagawa. Nawala na sila, guys, nagiging celebration. Kaya nga sabi nila, guys, ang mga Pinoy ang pinakamasayahin. Kahit nga sa kahit nga may kalamidad na sa atin, guys, nakukuha pa natin lagyan ng biro. 'Di ba? Kahit nililipad na yung mga bubong natin, nakukuhanan pa natin, guys, magbiro or tumawa. 'Di ba? So, ngayon, guys, nasa na ba tayo? Na-carried away na naman ako. By the way, ayun na nga yung nakikita ko dyan, guys. Kasi dito kontento na si partner mo. Okay? And, again, siguro kailangan pag-usapan nyo lang to. Ayan, o. Ano ba to? Four of Swords. Parang napagod siya. Parang bahala ka na kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Papahinga na lang siya. Parang tatanggapin niya na lang yung mga sasabihin mo. Tatanggapin niya na lang na tatanggapin lahat ng mga panunumbat or galit mo. Kung may mga pagkakamali siya, guys, i-claim niya na lang yun. Kasi namanhid na siya eh. Okay? So, again, si partner mo kasi dito, sabi ko, kanina, di ba, parang kontento na kasi siya eh. Kung ano man yung buhay or sitwasyon na meron kayo. Kasi mahal ka niya eh. Kontento siya sa inyo. Pero hindi ibig sabihin, guys, na nakontento siya is wala na siyang gustong pagbabago sa buhay niya. Di ba? Again, kagaya ng sabi ko nga kanina, yan na-carried away ako kanina, mabilis ako makalimot ng mga sinasabi. Na parang, ayun, nakasanayan nga nating mga Pinoy na parang mag-aaral, after nun, magtatrabaho, then, pag nagtrabaho, lagi na sa isip natin, kailangan makapagpundar ng bahay, business, sasakyan. Pag meron ka na nun, guys, parang, masasabi mo lang medyo kumpleto ka na eh. Pero, hindi pa doon natatapos. Once sa makuha mo na yung pangarap mo na yon, mag-iisip ka ng something more. Kasi pag nagkaanak ka na, para naman sa mga anak mo. Diba? Yun na yung mindset natin eh. So, by the way, ayan. Siguro kasi ikaw, mas practical ka talaga. Yung pagiging practical mo, hindi mo siya nagagamit. Kasi siguro, hindi ka pinagtatrabaho ng husband mo or ng wife mo. Kasi kailangan magkaroon ng balanse. Okay, tingnan natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Yan ang tingin niya sa'yo. Si Queen of Pentacles. So, kasi si Queen of Pentacles is parang masyadong, tawag doon, Pilipiniana. Oo, masyado kayong religyosa. So, may mga paniniwala kayo. And, someone na provider. Good provider ka. Nagigets niya kung ano yung pinapoint mo. Oo, alam niya kung ano yung pinapoint mo. Meron tayong Two of Swords. Hindi niya lang kasi talaga kaya. Ayan, may mga hesitation siya dito eh. Hindi niya lang kayang i-provide kasi ang dating sa kanya, yun lang yung kaya niyang gawin. Ay, ang family, kahit na kinukutsa siya, kahit ramdam niya na ayaw sa kanya ng pamilya mo. Meron tayong The Sun. Okay. Meron tayong Ace of Swords. Sige, lapag natin lahat tayo. Nararamdaman ng person mo. Okay. At saka mabait yung person mo, guys, ha? Kahit walang-wala na siya, guys, parang mapagbigay to sa kapwa. Ramdam mo naman. Pero, yun na nga. Parang ang sama ng loob mo dito is yung, pagdating sa pamilya natin, wala kang kayang gawin. Parang ganon.
Bakit pag ibang tao, may nagagawa siya, may naitutulong siya. Yun yung nakikita ko dyan na nagiging energy mo. Okay? And alam niya yon. Kasi parang kahit anong gawin niya hindi mo naman na-appreciate So, ang dating sa kanya, pag ibang tao yung tinutulungan niya guys, na-appreciate siya, nagpapasalamat sa kanya. Pero pag ikaw lahat ng ginagawa niya, pero parang ang dating wala. Diba? So, tingnan natin. Additional message. Ko tayong dalawa. Showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us, but I just want to appear unbothered. So, ayan o. Akala mo lang wala siyang pakialam. Pero, sobrang affected siya sa kung ano yung nangyayari sa relasyon niyo. Meron tayong my dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we're so free and in love. Wish I could stay there forever. Diba? Ay, nako. Kasi parang kahit sa, kahit ma-reincarnate kayo, ikaw pa rin yung pangarap niya. Kailangan mo lang ma-appreciate yung partner mo, guys, okay? Tignan natin. Ayan, sa mga pagsasama, guys, normal yung pag-aaway. Promise, normal yan. Lalo yung mga selos, normal yan. Sabi nga nila, guys, ang partner natin, sila yung mortal nating kaaway, sila yung best friend natin, sila rin yung nanay, tatay, sila rin yung lahat sila na. Okay? Ano gusto niya sabihin? I want to feel that way again. Di ka na niya ma-feel. I think may mga pagbabago ka nang ginawa. Nagbago ka na. Hindi ka na katulad nung kung anong dati kanya nakita or kung ano yung una mong pinaramdam sa kanya. Meron tayong, I know I was a distraction from your pain. Alam niya na nahihirapan ka na. Pero siguro sinasabi na para konting tiis, makaka-recover din tayo. Grabe, medyo nakakalungkot naman yung energy ni person mo. So, zodiac sign niya. Ayan, meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini, and Pisces, Aries energy. Meron tayong Virgo, Sagittarius, Scorpio, Libra. Okay, Capricorn and Leo energy. Si partner mo parang tahimik lang to, guys. Tignan naman natin, guys, sa energy mo. Okay, sa energy mo. Nararamdaman mo kay person mo. The Star. Ayan mo, alam mo, nakikita mo sa person mo na malayo pa yung mararating niya. Nakikita mo Nagtitiwala ka sa kanya, naniniwala ka sa kakayahan niya. Pero siguro guys, nakukulangan ka kasi parang malayo pa yung pwede niyang marating pero tinanggap niya na sa sarili niya na hanggang doon na lang siya. So ikaw parang yun yung mga nagiging disappointment mo. Kung makikita mo nandyan yung The Star, si The Star kasi guys is someone na ibibigay sa'yo yung security. Lahat ng pangangailangan mo kahit wala nang matira sa kanya. Yun yung nakita ko sa kanya. Mukhang good provider naman. Ang problema lang dito, guys, na-insecure siya sa ibang tao na parang siya wala siyang naibibigay or walang natitira sa kanya. Ito, ano ba to? The devil, no? Ito. Tapos, nandito yung parang dumarating pa sa point na nakikita mo rin yung mga sacrifice niya. Minsan nakakagawa siya ng mali para lang maibigay sa inyo. Parang mas nangingibabaw sa iyong awa. Minsan napapaisip ka kung mahal mo pa ba tong taong to or baka naaawa ka lang. Ayun. Zodiac sign. Aries, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius. Virgo, Cancer, Aries, Leo, Taurus, and Gemini energy. Tingnan natin guys, in the near future, saan na kayo papunta? Saan na patungo to spirit guide? One card. Isa lang. Nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you.
Oh, yung iba sa inyo guys, pwedeng matagal na kayong hiwalay. As in, taon na. O yung iba sa inyo guys, pwede nagkabalikan na kayo. Pero iba yung kaba. Parang walang parang walang nangyari na parang wala kayong pinagdaanan or wala kayong pinagsamahan. Kasi parang na-overcome nyo na. Siguro nandun na yung pagpapatawad. Okay, parang iba sa inyo guys, nag-expect pa rin kayo dun sa past person nyo. Kahit sobrang tagal na hindi kayo nag-uusap, di na kayo nagkikita. Pero nandun pa rin yung nakikita ko na parang kinakabahan pa rin kayo every time na iniisip nyo na ay magkikita kami, mag-uusap kami. Kasi yun yung nakikita ko sa kanya guys, may pagkikita rito. At hindi lang naman ikaw yung kakabahan dyan kasi parang parehas lang kayo. Okay, so yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading again bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.